Okay, good evening guys. Ito yung episode 1 na top and top sweep and displace course natin. Ang itatakal natin dito sa topic natin is yung market structure. So, we are going to start on basic market structure, high and low as trading range, multi-time frame analysis, and then break of structure. So, magsimula muna tayo sa two types of market structure. Alam ko pwedeng alam nyo na to. Pero dito kasi sa course na to, importante na alam mo yun, yung kung meron ka man mga alam na sa trading tapos gusto mong mag-start ng panibagong course, kailangan mo i-empty yung arsenal mo. Kung gusto mong fully utilize yung strategy na gusto mong matutunan. Okay? So, tap, sweep, and display. So, habang umaabante tayo sa lesson natin is mas lalo nyo maintindihan kung bakit ganito yung naging pangalan ng course natin. So, again, sa market structure, meron tayong two types of market. Okay? So, that is bullish and bearish. So, that is very basic. So, the rule na kailangan nyo lang maintindihan is market structure is identified as bullish if price is violating the swing highs and respecting the swing lows. So, this is the example of a bullish market structure. Okay? So, as you can see guys, um, nung nag-create siya ng swing, bina-violate niya yung swing high. So, if the price is violating the swing high and respecting the swing low, the market is bullish. Kahit anong mangyari, kahit gano'n pa ka-choppy yung market, kahit anong time frame mo patingnan, if price is continuously respecting the lows and breaking the highs, the market is bullish. Kahit ano pang makita nyo, kahit gano'n pa kalakas, yung bearish POI na makita nyo dito or bearish PDRA na makita nyo dito sa bullish market, huwag nyo yun iti-take. Okay? Or, hindi ko naman sinabi na bawal. Pwede nyo siya i-take, pero hindi siya high probability. Okay? So, kapag sinabi mo naman na bearish market structure, yan. Market structure is identified as bearish dapat eh. Bearish. Baguhin natin. Bearish. Market structure is identified as bearish if price is violating the swing high, ay violating the swing low pala, sorry. Ba't ang daming kulang? The swing lows and respecting the swing high. So, magkabaliktad naman daw kapag bearish market structure. Okay guys, kung mapapansin mo dito, ang ginagawa ng price is nag-create siya ng swing high, nag-create siya ng swing low, and then nag-create siya ng another swing low, and then binasag niya yung previous low, and nire-respect niya yung high. So, that is an indication of a bearish market structure. Okay? So, ngayon, dahil masyado naman basic yan, kumbaga recap lang naman, ang susunod natin na itatackle is yung multi-time frame analysis. Okay? So, hindi ko masyadong gagawin na alam mo yun, yung masyadong malalim yung explanation ko dito sa basic market structure kasi alam ko na meron na kayong knowledge dito. Pero pagdating dito sa multi-time frame analysis, ito yung pinaka-importante. Okay? So imagine if you are looking at the price sa daily, let's say ito yung daily. Yan, daily structure yan. So, paano mo malalaman if you are expanding or retracing sa daily gamit yung lower time frame? Kailangan meron kang knowledge sa pagre-refine ng market structure. So, if your higher time frame is day 1, ang sunod na
time frame na titingnan mo kapag ka nag-refine ka is H1. Okay? And kapag ka H1 yung lower time frame mo, ang entry time frame mo is 5 minutes. Okay? So, yan yung kailangan mo sundan. Kapag ka ang higher time frame mo naman is weekly, ang next na time frame na titingnan mo for refinement is H4. And yung entry mo naman is M15. Kung wala kang makita sa M15, proceed ka sa M1. Okay? So, yan lang yun. Lagi nyo tatandaan na price is fractal. Ibig sabihin, kung ano yung nangyayari sa higher time frame, yun din yung nangyayari sa lower time frame. Kaya lang syempre, dahil price is fractal nga, dito, kahit sabihin mo na nasa daily time frame or weekly time frame ka, hindi mo maiiwasan na makakita ka ng mga slight retracement dito. Ayan, makakita ka ng bearish structure sa bullish market. So, hindi yun nakakabigla. Okay? Hindi na nakakabigla yung may makikita ka ng mga impulsive move, bearish impulsive move sa bullish daily market structure kasi price is fractal. Pero ano yung napatunayan natin dito? Or ano yung makukuha natin na idea dito? Na ganito guys, kapag ka nakakita ka ng bearish price action sa bullish market, probably the price is retracing, 'di ba? So, kung ang pro trend natin ay expansion, ang counter trend natin is retracement. So, yan yung lagi nyong tatandaan. Ngayon, sa pag-identify ng market structure, always consider the premium and discount. So, paano pumapasok si premium and discount? Okay? So, bago natin itatakal yan, dito na papasok yung tinatawag natin na break of structure. Okay? So, ano ba si break of structure? Si break of structure, galing sa word na break of structure, ibig sabihin, meron siyang binasag na structure. So, ano ba yung mga structure na pwedeng basagin? Okay? Ano ba yung mga structure na pwedeng basagin? Yan yung mga swing high or yung swing low ng market. Kasi yan yung significant na dapat natin tingnan. Kasi yung swing high and swing low, siya yung nag-dictate kung magre-reverse na ba yung price or magre-retrace pa lang yung price or magkakaroon ng price continuation. So, si BOS yung nagdi-dictate niyan. So, kagaya nung sabi ko kanina, if price is continuously breaking the highs, probably the market is bullish. Okay? And if you are bullish, let's say this is your D1 time frame, day 1 time frame yan, kapag ka gusto mong i-refine yung entry mo, papasok ka dito sa H1. Okay? And then, yung entry is hanapin mo sa 5 minutes. So, dito, ang market structure, meron siyang tinatawag na zone. Okay? So, dito guys, kapag palitan natin to. One rule na kailangan yung tandaan. Once na nagkaroon ng break of structure yung price, it creates another trading range. Lagi nyo tatandaan yan. So, if sa H1 time frame, nakita nyo na nag-break siya ng structure sa day 1 time frame, expect nyo guys na magka-create kayo ng panibagong trading range. Ibig sabihin, halimbawa lang naman, if you are familiar with the order block, kahit may order block yan dito na hindi pa mitigated sa day 1 time frame, probably, or possible na yung price is pwedeng bumalik dito and saka mag-continue. Okay? So, order block yung example natin dito. Pero, you have to remember na once na nag-break ng structure yung price, magka-create siya ng panibagong trading range. Okay? Magka-create siya ng panibagong trading range. And, yung significant area na lang is ito. Yung origin ng price kung saan nag-break siya ng structure
and then yung new high or yung new low na magke-create after ng break of structure. So, saan kayo halimbawa mag-i-scout ng entry? So, dito kayo mag-scout ng entry sa trading range na to. The rest, hindi nyo na to papakialaman. Wala kayong pakialam dyan. Okay? Wala kayong pakialam dito kasi old structure yan. Dito kayo mag-focus sa recent structure. Ngayon, guys, sa pag-identify ng entry, yan, sa pag-identify ng entry, isa sa mga tawag dito, isa sa mga naguguluhan yung mga traders is hindi nila alam kung kailan nila papasukin ito. Let's say, ang bias mo is bullish. You are trading bullish sa daily and gusto mo masabayan yung expansion ng daily using a lower time frame. So, minsan kasi syempre, 'di ba nagre-retrace dito yung price. Hindi mo maiwasan na makakakitaan ng mga bullish structure dito na nag-i-indicate. Syempre ikaw, kung kapag ka pro-trend trader ka, ang gusto mong makita is mag-align yung direction ng one hour or ng lower time frame dito sa higher time frame mo. Para sa iyo, that's a high probability setup. Pero kadalasan ang nangyayari, nagkakaroon ng continuous stop out. 'Di ba? Kung dito ang pinapasok yung price, magkakaroon ka ng continuous stop out. Kasi hindi naman significant yung zone na pinapasok mo. So dito papasok yung tinatawag natin na premium and discount. Yan. So, once na mag-create ng new trading range, nagke-create naman siya ng premium, nagke-create naman siya ng premium and discount. Kapag sinabi mo na premium price, yan yung higher prices. Ito yung area kung saan maganda mag-sell. Kasi syempre, if you are, halimbawa lang naman, sa negosyo, kung mamumuhunan ka, gusto mo, mamumuhunan ka dito sa discount, kung saan discounted yung price, para maibenta mo ng mahal. Maibenta mo siya in a premium price. So, importante yun. Ganun din sa trading kasi price yung pinag-uusapan natin eh. So, maiiwasan natin tong maiiwasan natin tong FOMO entries kapag meron tayong knowledge about premium and discount and kung paano siya gagamitin. So, kung pipili ka ng mga areas of interest, hindi malabo na makakita ka dito ng like fair value gap, may order block, may breaker block, may mitigation block, or lahat ng klase ng PDRA, pwede mo makita dito kahit nasa premium ka. Kasi bullish yung overall direction. Pero ano ba yung significant? 'Di ba? Or ano yung mas mahalaga? 'Di ba? Mas mahalaga yung mga POI or yung mga area of interest na nandito sa discount. Okay? Kasi ito yung discounted price. Pwede ka magkamali dito, pero magiging confident ka. Pwede ka magkamali sa entry mo, pero dito, mas confident ka na mag-enter kasi discounted na mismo yung price. So, if your daily direction is bullish and nasa 1 hour time frame ka and nasa area ka ng discount, and kapag ka nandito ka na sa discount at kapag ka nag-align yung entry mo dito, nag-align yung market structure ng lower time frame mo sa higher time frame, ito na yung magandang area kung saan pwede kang pumasok. Okay? So, that is, ganyan mo magagamit si premium and discount. Okay? So, ngayon, ito guys, itong trading range na to is na-identify siya kapag ka nagkakaroon ng valid na high and valid na low. Valid swing high and valid swing low. So, ito guys, ito ay theoretical lamang. Kailangan natin magpunta sa price para makita nyo kung ano yung sinasabi ko. Okay? Kasi hindi naman palagi na picture perfect yung makita nyo dyan sa lower time frame. Ngayon, dito tayo sa highs and lows. Okay. High and
Lows. Okay, so paano ba na-define yung valid na highs and low? Okay? So, for example, gagawa tayo ng valid swing low. Sa ibang mga mentor, once na mag-create um, ng low dito tapos mas mataas yung sumunod, para sa nila is valid ano siya, valid swing low na siya. Wala namang masama, talaga naman na valid swing low 'yan. Ay valid low 'yan or valid fractal 'yan. Fractal low ang tawag diyan. Dito naman, okay, dito naman, um, ito naman yung fractal high. So magkaiba ang fractal low and fractal high sa valid low at valid high or tinatawag natin na swing low and swing high. Okay? So anong kaibahan ng fractal low and fractal high? Kapag sinabi mo na fractal low, pagka sinabi mo na fractal low, yung wick niya, let's say yung wick nito is hindi nabasag nitong peak candle. Okay? So that is your fractal low. Kapag ka ang price naman ay successfully na nabasag ito at nag-create ng new high candle, that is your swing low. Same dito sa sa highs dito sa highs natin, if itong present candle or itong number 2 candle is successfully na displace or nabasag ng body niya itong first candle, yan ay indication ng valid high. Okay? Kapag ka ang price naman ay nag-fail na i-break, ang tawag lang dito ay fractal high. Kuha? Kuha nyo guys? So, ang hinahanap natin dito para magkaroon tayo ng valid na trading range is etong swing low and swing high. Diba? Yan yung gusto natin makita. Dapat mag-break siya ng body. Okay? Ngayon, syempre para malaman nyo or para makita nyo, kailangan natin ng live example sa chart. Okay? So, again guys, review tayo from time frame to time frame, types of market structure, and then the break of structure, and premium and discount. Ngayon, andito tayo sa high and lows ng market. Okay? Ngayon guys, punta tayo dito. Dito guys, wala muna tayong bias, wala muna tayong direction or hindi natin alam kung saan pupunta yung price. So, I will give you an example. Okay? Magpunta tayo sa structure na to. Ito yung recent low. Yan, ito yung recent low and then ito yung new high. Ngayon, bakit ito yung pinili ko na low at hindi itong low na to? Okay? Bakit yun yung pinili ko? Kasi ito guys, kung mapapansin nyo, ang weak na tong candle na to is nabasag na tong body ng sumunod na candle. Okay? And then nag-create ng higher candle above this peak. Okay? So that is your valid low.
Samantalang ito, nag-fail na i-break na tong peak, yung body. So, hindi natin siya mako-consider na valid low. Ngayon naman, nakita natin na yung price is ito, mas mababa kesa sa body na ito, na-break yung body and then nag-fail siya na i-take yung high. Pero bakit natin to kinuha? Kasi etong candle na to, etong 1 2 3 candle na to, ito na-displace naman itong second candle yung body na itong first candle. So kahit magkaroon siya ng extension, na-confirm na natin na ito ay magiging valid high once na ito ay mag-retrace. Dahil nag-break siya ng body. 'Di ba? Ito wala siyang binrake na body, nag-create lang siya ng low. Ito wala din siyang binrake na body bago siya nag-create ng low. 'Di ba? So ito yung gagawin natin. Ito yung valid low natin at ito yung valid high natin. Okay? So ngayon, if nag-create na tayo ng valid low and ng valid high, ito yung magiging trading range natin. Kuha. So if we are bearish, let's say dito, if bearish tayo, hanggat hindi nababasag yung fractal high natin, we are not going to change our bias. Okay? For example, if yung price action sa area na to is bearish, if yung price action sa area na to is bearish, and then nag-create tayo ng fractal low and fractal high, this will be our trading range. Dito tayo magsaset ng premium and discount, and dito tayo maghahanap ng entries. Wala tayong pakialam dito sa mga fair value gap na nandito or kahit ano pa man na POI na nandyan sa area. Wala na tayong pakialam dyan. Ang importante lang sa atin is yung recent range. So if we are on daily time frame, so what's your next time frame? Probably the H1 kasi yun yung lower time frame mo. Dito ka mag-i-scout ng entry sa premium, 'di ba? Dito ka mag-i-scout ng entry sa premium papunta dito sa discount level or dun sa liquidity level. Ngayon, dahil na-create tayo ng low, ang gagawin muna natin guys, tanggalin muna natin yung premium discount. Mag-exercise muna tayo, i-exercise natin yung utak natin para makita natin na effective ba or kung gaano ka-effective itong pag-identify ng high and low ng market. So, dito guys, kung mapapansin nyo, nag-create siya ng low, nag-create siya ng high. Tapos dito, nag-create siya ng mas mababa dito. Bakit natin i-consider ito? Bakit natin i-consider na valid low pa din yan kahit hindi siya nag-break ng body? Actually, kung ito yung titingnan mo, hindi. Hindi siya valid. Pero, kailangan yung isipin na kapag ka dito sa minor structure, hindi siya nag-break ng body. Pero nag-create siya ng lowest low. Itong fractal low na to is a valid swing low of a bigger structure, which is part siya nito. Part siya ng isang swing. So lahat ng mga fractal lows dito ay insignificant or hindi masyadong importante. Ngayon, kung ito yung low natin, nag-break tayo ng structure, kita naman natin na binbreak yung body and then saka nag-retrace, this will be our new high. Diba? This is our new high. And then, dahil kagaya na to, balik natin dito. Saan na ba ako? Nawala. Dito ba yun? Parang hindi. Wait lang ah. Nawala guys. Sorry. Ayun. Ay, hindi pala yun. Ayan. Dito tayo. Medyo malayo eh. Ngayon guys,
alisin nyo muna to. So, for example, nag-create siya ng high. This will be your trading range. Diba? Ito yung trading range nyo. Hindi kayo maghahanap ng entries dito. Kasi ito yung trading range nyo. So, again, bago pa man siya bumalik sa discount, nag-break na siya ng high. And then, nung nag-break siya ng high, ano yung na-create ng market? Nag-create siya ng valid low. And then, nag-create siya ng valid high. So, dahil bullish tayo, gusto natin kung mag-change tayo ng direction, kailangan natin makita yung price na i-violate itong low natin. Pero, ano nangyari? Hindi naman violate yung low. Diba? So, nag-create siya ng lower low, and this is our high, kasi wala pang nagbe-break dyan. Pero, nung time na nag-retrace yung price dito, yung high natin is mapupunta na dyan. Yan na yung valid trading range natin. And if we are bullish, we are waiting for the price to break the high. Dahil yun yung rule ng market structure natin. Nakita ba natin dito na nag-break siya ng body para ma-move natin yung low? Hindi. So, igagalaw natin yan. So, ito yung recent high kasi ayan yung nag-take ng low. So, now, this is your new trading range. Nung nag-retrace yung price, nakita naman natin na ito, may area dito na nag-break ng body and then yung pinakadulo niya is ayan. So, nagkaroon tayo ng new low. Yan na yung bago nating trading range. May pakialam ba tayo dito? Wala. So, ano yung nakita natin dito? If may nakita tayo dito na let's say na-identify natin to as a liquidity grab and this is our trading range, then we are bearish in this area. 'Di ba? Yung ganyan. Ngayon, as we can see, nakita natin nag-break siya ng low. Ayan, may na-create tayo na bagong low. Pero, may na-create ba tayo na bagong high? Meron. So, this is our new trading range. If we are bearish, we are expecting for the price to break this low. 'Di ba? So, on a daily time frame, wala kayong pakialam dito sa mga swing high and swing low na nandito. Ayan. Ito lang yung pakialaman nyo. Dito lang kayo mag-focus. Okay? So, ngayon, bumababa yung price and then nag-create ng new swing low. Ayan. Huwag nyo ito pansinin. Ayan. So, kita naman natin nag-break siya ng body. Ayan. Nag-break siya ng body dito. Tapos, nag-retrace yung price. So, this is our new low. However, binasag din uli yan. Bakit low lang yung ginagalaw natin? Kasi wala namang nakikreate na new swing high eh. So, dito pa din yan. Ito pa din yung trading range nyo. Kung bearish yung trading range nyo, now, you are expecting for the price to break this low again. Ano yung nangyari? Habang nagre-retrace yung price, nag-create siya ng high. Nag-create siya ng high. Pero same pa din yung low. Nag-create siya ng high. Nag-create ng another low. Diba? Now, this is your new trading range. If you are bearish, hindi nyo papakialaman to, yung mga nandito. Hindi nyo papakialaman yung mga naan dyan. Ang importante sa inyo is yung trading range nyo yung trading range nyo na nandyan. If you are going to set your premium and discount, dito kayo mag-set ng premium and discount. Dito kayo mag-scout ng entries. Diba? Kasi yan yung valid low nyo. Ngayon, nag-create naman siya ng low. Upon retracement, nag-create ba siya ng high? Yes. Okay, nag-create siya ng high. Okay, balik tayo. And then, nag-create ng another high. Binrake yung old high. This is your new low. Ano nangyari sa price? Oo, nagkakaroon ng base. Pero nakita ba natin na binrake yung price? Hindi. Di ba? So, we are going to move the high kasi nag-break na naman ulit siya ng structure. Upon moving the high, meron ba tayong binrake na low dito? Wala. So, our low, still, yung low natin, still the same, kumbaga. Ngayon, bumaba yung price and nag-retrace, pataas, nag-create tayo ng new swing high. Ngayon, meron tayong na-create na swing low. Mag-focus ba tayo dito sa area na to? Sa trading? Hindi. Kasi ito yung focus natin, itong trading range na to. Ngayon, habang nagre-retrace yung price, nagkaroon tayo ng new low, pero nag-create ba tayo ng new high? Yes. Di ba kita natin dito, nag-retrace yung price, binrake yung body nito, and then nag-create siya ng
fractal high. So, this is our new high. This is our new trading range. 'Di ba? So, habang nung bumaba yung price, nag-create siya ng new low dito. Nag-create siya ng new low. So, this is your new trading range. Kita naman natin dito na nag-break siya ng body. And then, nag-break siya ng body and then nagkaroon ng fractal high. So, this is your new trading range. So on and so forth. Okay, guys? So, ngayon, hanggang dito lang muna yung episode 1 natin. Okay? So, ang gusto kong gawin nyo, i-backtest nyo tong new high and low na to para ma-identify nyo yung trading range na kinalalagay nyo. Okay? So, bibigyan ko kayo ng hint, guys. Bibigyan ko kayo ng hint. So, paano nyo malalaman if you are bullish or bearish? 'Di ba? If you are bullish or bearish dito sa structure na tina-trade nyo kung wala kayong clear direction. Una, ganito. You are going to identify your trading range. Okay? Sa trading range na kinalalagyan nyo, for example, ano yung previous behavior ng price? Is it breaking high or is it breaking low? 'Di ba? If the price, guys, if the price is if the price is breaking lows, 'di ba? Kunwari nagkaroon tayo ng bearish break of structure, tapos nag-create tayo ng trading range. Probably, yung trading range nyo dito is also bearish. Okay? Kasi 'di ba, sabi ko, once na mag-break ng structure ang price and nag-create ng valid high and valid low, nagke-create na tayo ng new trading range. Okay? So, for example, dito sa previous price, dito sa previous structure na na-create natin, ano yung behavior ng price bago na-create itong structure na to? Nagkaroon siya ng break of structure dito. So, from the origin of the break of structure and to the new low na na-create ng price, which is ito, dahil nagkaroon tayo ng bearish break of structure, our new trading range is also bearish. So, ano yung entries na i-scout nyo dito? Siyempre, sell setups dito sa premium. And what is your target? The next swing low, 'di ba? So, if bearish tayo dito and nag-create tayo ng new swing high, then our structure is also bearish sa susunod na retracement ng price. Kasi ito yung bago nating trading range. Break of structure, successful retracement, ayan. So, we are still bearish unless the high is broken. Ngayon, nag-create tayo ng low. Ito yung old high. Ito yung previous trading range and then, violate siya ng new trading range. So, ano yung nangyari? This is your new break of structure. Okay? So, dahil nagkaroon tayo ng break of structure, trading range, ayan, break of structure and trading range, ano na yung sunod natin na bias? Magiging bullish na tayo. Kasi 'di ba? Violate natin yung bearish trading range and we created another bullish trading range. So itong break of structure na to, ito na yung tatawagin natin na market structure shift. Then from this from this area, alam na natin na nagkaroon tayo ng change in state of delivery. So from bearish, nag-create tayo ng another trading range which is bullish. Okay? So, galing dito, bullish na tayo. Ayan. Nagka-create tayo ng range. Range low, range high. Nag-create tayo ng range. Ito. Kapag ito ay na-violate, mag-shift na tayo ng bearish.
Okay, so nakita naman natin dito na walang body na bumabasag dito sa area na to, so we still remain bullish. Hanggang sa napunta tayo dito sa new trading range, 'di ba? So, again guys, kung mapapansin niyo, nagke-create siya ng high, nagke-create siya ng low. Nagke-create siya ng fractal thing, kagaya na to. Kahit hindi picture perfect na fractal yung nakikita natin sa market. So, yan yung confirmation. Okay? So, see you guys sa episode 2. Which is, ang itatakel natin is yung two important rule of break of structure, the market structure shift, first line of defense, last line of defense and displacement, and daily bias using displacement. So, see you guys on episode 2.